So, ganun. Sabi ko nga, negosyo, pagkakitahan. Nakakalungkot nga dahil every time na ito, masasabi ko lang din, every time na tayo nagpapaaral, sino nang may mga anak dito? Halos lahat, Tayo kasi, ako man, nung malit ako, sabi ng magulang ko, mag-aral kayong mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Lagi natin sinasabi yun. Pero alam nyo, sana meron din tayo, pwede ba natin bigyan ng konting twist o konting redirection. Alam nyo, ito na napulot ko lang din ito sa mga sa mga inchik Nasubukan ko rin nabigyan din tayong pagkakataon magkaroon ng training sa China. Alam nyo, bata pala, elementary pa lang yung mga bata, andun na yung word na business, negosyo. So, ang sinasabi ng mga inchik, mga anak, mag-aral kayo para kayo magkaroon ng hanap buhay. Tayo, ang Pinoy, para magkaroon ng trabaho. Okay. Ito, aminin ko, ako'y nag-work sa government. Pero after my retirement, ito pa rin ako. Sino ang yumayaman? Yung mga negosyante. Karamihan ng mga government workers, hindi talaga nagiging milyonaryo, hindi yumayaman. Dahil umaasa lang tayo doon sa sweldo. Pero pag negosyo ang isinama natin doon sa ating hanap buhay, ibig sabihin mas malaki ang kapalit na cash. Kaya bigyan natin ng konting mag-aral ka mabuti at para magkaroon ng hanap buhay or negosyo. Hindi ka man mapasok sa private o sa government agencies. Pagka self-business ka, self-employed, wala ka pang boss. Sarili mo oras mo, di ba? So, siguro tingnan natin yung word na negosyo, business, aside from yung pagiging professional. Ano po? O pwede rin professional ka, tapos may business ka, mas maganda ang magiging kapalit. Di ba? Yumaman na yung isip mo, mas mayaman yung bulsa mo. Ganun ibig sabihin nun. So, ayun po, tatlong hayop yan. Anong mga layunin natin? Una, kaya tayo nag-aalaga para sa dairy farming. Gatas. Gatas po. So, ang nilagay ko lang dyan, kung ang kalabaw ninyo magpuproduce ng 8 hanggang 10 litrong gatas bawat araw, at gagatasan mo ng 300 days, imagine that volume of milk na makukuha. No? Ganon din yung baka. No? Ganon din yung baka. Ang totoo niyan, ang PCC, meron na kaming na-produce. Ito pag-aari ng farmer, na kalabaw. Yung farmer, nakaproduce siya ng mahigit 3,000 liters na gatas sa loob ng 10 buwan. So, ibig sabihin yung 8 hanggang 10 litrong gatas kada araw, na-achieve na yan. Na-meet na yan, napatunayan na ng farmer. Pero ang tanong, ilang bang farmers yung ganyan karami ang production na gatas? Yun ang tanong. Ganon din yung sa baka, no? Ang baka pwede ka mag-produce ng 12 hanggang 14. Yung iba nga 20. Yung iba nga sa ibang bansa nasa maski 30 liters isang araw sa isang baka. Yung kambing, ganon din. Sabi nga, 2 to 4 na lang. 4 na lang ang target. Pero ang sinasabi nung iba, halimbawa Alpine, ang Glunubian, merong
potential na mag-produce ng hanggang 5 o 6 na litrong gatas sa isang araw. Kung baka sa piling-pili yung ganong lahi ng kambing na yun. So, yung yung nilatag na dyan, ibig sabihin nun, kaya nating abutin yon. Kung, syempre, meron tayong magandang management, magandang pakain, and so on. Ang susunod, maliban sa dairy farming, cow-calf operation. Ibig sabihin nun, breeding, no? Mag-produce ng maraming bulok, mag-produce ng maraming anak, kaya cow-calf operation. Ngayon, nakalagay dyan sa kalabaw, dapat manganak ang kalabaw ninyo every 1.5 years ang pagitan ng 2 anakan. Pag nanganak ang kalabaw ninyo ngayon, o baka nyo, o kalabaw muna, ibig sabihin, kada 1.5 taon, dapat manganak yung kalabaw ninyo. Ngayon, kung ang pagitan ni 2 taon, ibig sabihin, imagine that 6 months na difference. Kung kukumputin nyo yung kinain ng kalabaw ninyo, yung pagod ninyo na pagsusuga and so on, ibig sabihin, lugi na yon. Sa halip na kita, mapupunta sa pagkalugi kung bibigyan nyo ng presyo. Pagbaka naman, dapat annually manganak yung baka nyo. Diba? Yung kalabaw kasi, pag nanganak ang kalabaw ngayon, nanganak ngayon, after 45 to 60 days, maglalandi na yan, pwede na naman siyang palahian. Yung kambing, makikita yung kambing, 8 to 9 months yung kidding interval. Kung magawa nyo kada 8 buwan, manganak yung kambing ninyo, very good. Ibig sabihin, ay nasusunod o nakakasunod tayo doon sa magandang pagninegosyo. Ano po? Kung pangatlo, ibig sabihin yan, karne. So, meron na tayong gatas, meron tayong anak, pag lumaki si anak, karne. Ngayon, kung fattening ang papasukin natin, kailangan magkaroon na dagdag timbang na 1 o mahigit pang kilo kada araw. Usually, ang pagpapataba, inaabot ng 4 hanggang 6 na buwan. Pagkaya rin ng 4 hanggang 6 na buwan, benta na yan. Karne na yan. Ganun po. So, 3, gatas, anak, at saka karne. Kanya tayo, ipasok natin yung 3 produkto na yon, pupunta roon sa negosyo, sa kita. So, paano natin matutugunan yan? Paano tayo magiging successful sa ganyang layunin? So, una, paano makakamtan yung magandang negosyo? Matagumpay na pag-aayupan. Una, sapat ba ang supply ng pagkain? Tama ba yung pagpapakain ninyo? Tama ba yung supply meron bang supply ng pagkain sa inyong Pangalawa po, mura ba o kalidad ang pinapakain ninyo? Ang ganda ng kalabaw ninyo, ang ganda ng baka nyo, ang ganda ng kambing, pero ang kinakain niya puro lechon. Mahal, di ba? Ganon din yung tao. Pag puro mahal ang pagkain, ibig sabihin nun, meron kayong pambili. Kung wala kayong pambili, anong mga alternatibong pakain? Di ba? So, una, supply ng pagkain. Pangalawa, yung rasyon na ibibigay. Pag maganda yung rasyon, ibig sabihin nun, malusog at hindi sakitin si hayop. Diba? May supply na pagkain, magandang rasyon, ano ang katumbas nun? Malusog at hindi sakitin si hayop.
Pag hindi sakitin at malusog ang hayop, ibig sabihin, maraming malusog, hindi sakitin, maraming gatas, maraming anak, maraming karne. Di ba? Ganun lang naman yung cycle na yun eh. Pag yung apat na yun ay natugunan, syempre, malaki ang kita. So, simple lang naman eh. Simple lang naman. Kanya lang, sabi ko nga, asa sa inyo kung gusto nating kumita. Diba? Okay, susunod. Doon sa supply ng pagkain, dapat alamin nyo muna yung sa farm ninyo. Baka yung lugar ninyo ang liit ng farm ko, ang laki ng area ko. Pero kung maliit, ano bang alternative? Ano bang gagawin mong paraan? Diba? Alamin nyo rin, baka yung lugar ninyo ay bahain pala eh. Yung kulungan ng hayop, yung kasamang gagawa sa farm, yung klase ng lupa, dapat isaalang-alang din natin yon, no? Pangalawa, alamin ninyo yung hayop nyo. Ilan bang bulo, ilan bang inahin, ilan bang buntis, ilan bang... Dapat alam nyo rin yan. Magkaroon kayo ng records. Kasi pag nagre-record kayo, pag nakwenta na kayo ng kita, meron kayong babalikan na records. Kung walang records, ititigala na lang kayo, manghuhula na lang kayo, di ba? So, kailangan ng records. Kung meron kayo niyan, kasi iba yung pangangailangan ng bulo na pagkain. Iba yung pangangailangan ng inahin na pagkain. May kanya-kanya silang rasyon eh. Bulo pa lang, pakainin yung puro damo. Hindi pa naman, gatas pa lang siya eh. Di ba? So, merong mga rasyon yan. Pangatlo, alamin ang dami o kailangan na pagkain ng hayop. So, mamaya magpapakita tayo ng estimates kung paano. No? So, susunod yan, alamin ang pagkain na nakikita sa ibang lugar. Alam nyo, nung papunta kami rito, napakaraming damo dyan. Along the highway o makabilang side ng highway. Dito lang sa paligid, napakaraming damo. Kung tutusin nga, yung bilang ng baka, kambing, kalabaw, tupa, sa buong Pilipinas, hindi kinakapos sa pagkain o hindi kakapusin sa pagkain ng ating mga hayop. Kanya lamang, bakit pumapayat ang hayop? Kasi pagdating ng tag-araw, itong mga damo na to, gumugulang, sinusunog, hindi napapakinabangan tuwing tag-ulan. Sana ganito, tag-ulan, ang daming damo sa paligid, dapat iniimbak yan, binuburo yan. Diba? Para sa ganon, pag in-harvest mo ngayon, pagkaroon ng isang buwan, isang kalahating buwan o 2 buwan, matataas na naman yun eh. Diba? So, dapat i-maximize natin yung available na feed resource tuwing tag-ulan. Ganun po. Ngayon, kung alam nyo na, ano ba yung mga klaseng pagkain na yan? So, alamin, sapat ba yan? So, hindi na ako magtatanim kung yung palibot ko sapat ang pagkain. Andyan lang eh. A matter of paano ko siya iipunin, paano ko siya i-imbak, para sa ganun, mayroong pagkain ng hayop ko pagdating ng tag-araw. Ngayon, kung wala, so, ano ba? Bibili kayo? Magtatanim? Or, ganun eh. Diba? Yung planning part, kasama doon sa inyong negosyo. Siyempre, yung huli, pakainin ng tama, yung tamang rasyon. Mura, pero masustansya. Kung yung lahat na yon ay masundan natin, ano pa tayo malulugi? Diba? Ito sa pagkain.
Pag nalugi yan, sapat na ang pagkain, ibig sabihin, may problema kayo sa breathing, may problema kayo sa health, may problema sa iyong implementation. Sana sama-sama yon. Na dapat ibig sabihin, magkaka-connect ito. Magandang pagkain, magandang breathing, magandang management, siguradong meron tayong negosyo. May kita sa negosyo. So, ito yung example na sinasabi ko. Kunting review. Ang timbang ng kalabaw o baka ay 400. Usually, ang kailangan na pagkain niyan sa isang araw, 2.1% o hanggang 2.5% ang kanyang timbang. Ang ibig sabihin, ang kailangan niyang pagkain sa isang araw, 8.4 kilos. Sabi niyo, bakit 8.4 kilos lang? Ang tinutukoy po namin dyan, yung tuyo, inalis natin yung tubig. Alisin natin yung tubig. Kasi yung tubig, hindi nagbibigay ng protein, hindi nagbibigay ng energy, o hindi nagbibigay ng minerals o vitamins. So, inalis yung tubig. Pero no, kung i-convert natin na fresh, yun, Napier. Yung 8.4 kilos na tuyong pagkain, ang kailangan niya sa isang araw, 42 kilos na sariwa. Ganon. So, kung 42 kilos ang kailangan niya sa isang araw, gaano kaluwang ang pagsasakatihan ko? So, ganyan po nakalagay. Usually, sa amin, yung isang metro kwadradong Napier, na ang Napier na yun ay 45 to 55 days ang edad, yung pinag-harvestan na. So, ang ma-harvest ay 3 kilo kada metro kwadrado. Ibig sabihin nun, para makakuha ka ng 42 kilos na kailangan mag-harvest ka ng 14 square meters. Matutugunan mo na yung pangangailangan ng kalabaw mo na nagtitimbang ng 400 kilos sa isang araw. Ngayon, yung tanim ninyong Napier, every 45 to 55 days, magkakat ka. Yun tinatawag na cutting frequency. Ganyan kadalas ang pagsasakate. Every 45 days. Sa madalit sabi, 645 square meters, matutugunan na yung, o 630 square meters, matutugunan na yung isang kalabaw mo sa isang taon. Ganyan po. Ngayon, ito yun. Ang isang hektaryang Napier, kayang tugunan yung pangangailangan ng 15 hanggang 20 ulo na kalabaw o gatasang kalabaw. Ganun po yun. Ngayon, kung ayaw nyong gamitin yung isang hektarya nyo sa forage production, mamaya makikita nyo kung gaano karami ang kikitahin bawat isang gatasang kalabaw sa paggamit ng area na yun. So, yun. Yung baka, ganun din. Ang kambing, siguro, kung isang baka o isang kalabaw, equivalent to 5 kambing, o di, i-multiply nyo na yung 5 times, yun ang dami ng kambing. Ano po? Okay. Ito na yung mga iba't ibang klaseng damo na pinili ko lang yung common, So, ang damo, kanin yan. Kanin. Huwag niyong sabihin ulam ng kalabaw yan, kanin. Ang pinag-usapan dito. Pagdamo. Yung local na katutubo sa akin, yung paragraphs, so nakalagay dyan, gaano karaming hayop ang kanyang sustentuhan sa loob ng isang taon.
Ito'y base sa baka at kalabaw yan, ha? Hindi sa kambing. Ano po? Yan. Yung kogon, ang kogon, kung yan ay isang buwan, sinasakatin nyo, okay lang. Pero pag pinaabot nyo ng 2 buwan, huwag nyo lang. Gawin nyo na lang lilim ng kalabaw nyo yung ano, pang-atip na lang yung kogon. Kasi ang baba ng sustansya niyan. Yun. So, ito yung mga important na damo. Palagay ko, aware naman na kayo riyan, di ba? Mombasa, Mulato, Pakchong. Sino nang may tanim ng napakchong dito? Pakchong, marami. Mombasa, meron na rin. Mulato, wala pa. So, ibig sabihin, ganyan po ang sustansya at ganyan din po karami ang kanilang matutugunan o masusuportahan sa isang taon. Okay, ano na yun eh? Kanin. Kailangan natin ng ulam. So, legumes. Legumes. Yung centrosema, sino nakakaalam ng centrosema? Baging lang yun eh, na umaakyat, andyan lang sa gilid-gilid din nyo ng bakod. Yung ipil-ipil, tingnan nyo ha, pag bumili kayo ng concentrates, mas mataas ang protein na nito kaysa concentrates na binibili nyo. Ang concentrates po, umaabot lang hanggang 20 yung protein content. So, ulam talaga ito. Tumutubo lang dyan sa ating paligid, hindi binibigyan ng pansin, nilalampas-lampasan lang natin. Malunggay, biro nyo, ang taas ng protina ng malunggay. Pero hindi natin pinapansin. Yun eh? Ba't hindi tayo magtanim na magtanim? Lahat yung gilid ng bakod din, tandaan nyo ng malunggay. Pag tumaas ng 5 feet, putol. Mag-iwan lang kayo ng ilang puno para sa inyo namang bunga, no? Panggulay. Pero karamihan, para doon sa ano, ulam ng inyong kalabaw. Ulam ng inyong kambing. Alam niyo po, ipil-ipil. Meron kaming ano, sa PCC ito ginawa, no? Meron kaming 20 bulugang kambing. Yung 10, kinapon. Yung 10, bulugan, ang taksya. Hinati namin ngayon, 5 bulugan, 5 kapon, 5 bulugan. 10. Yung isang group, 5 bulugan, 5 kapon. So, 2 group. Yung unang grupo, pinakain namin ng yung sinasabi naming normal na pagkain na ibinibigay doon sa gene pool, doon sa farm. Ngayon, yung isang group, dinagdagan namin ng 160 grams na ipil-ipil. 160 grams na ipil-ipil. Ang pagkain ng isa, ito yung pinaka-control na pagkain, rasyon. Yung isang group, rasyon o control na pagkain plus 160 grams na ipil-ipil. Bawat ulo. Alam nyo, pagkaraan ng 3 buwan, itong pinakain ng ipil-ipil, mas mabigat ng 10 kilo kumpara doon sa kabila. Ibig sabihin nun, makikita yung epekto ng ipil-ipil doon sa timbang ng hayop. Siguro, ang gastos yan, yung labor lang eh. Simple lang naman eh. Pag kayo'y lumipot, lahat ng ipil-ipil na madaanan ninyo, putulin nyo lang putulin. Lagay nyo lang sa, sa lilim. Sampay nyo lang. Pagkaraan ng 2-3 araw, nalaglag na yan sa, sa flooring. Siyempre, yung nalalaglagan niya, sementado o kaya may sahuran. Pag natuyo yun, ipunin nyo lang. Lagay nyo lang sa sako. Haluan nyo lang ng konting darak. Ang gandang ulam na ng inyong hayop yun. Lalo na sa kambing. Kasi maliit lang ang requirement ng kambing. Ganun po.
So, yun. Yung mga imported naman, ayun, Rinsoni, Pintoy, Madre de Agua, Indigofera, Alfalfa. Ibig sabihin, sabi ko, kung ako titigin, ba't pa natin ipopromote ito? Kung andyan si Malunggay, andyan si Madre Cacao, andyan si Ipil-Ipil, andyan si Centro Siman, so on. Eh yun, sanay na rito adapted na rito sa atin. Ba't hindi pa natin gamitin? Diba? Bakit hindi pa natin gamitin? So, ang ganda di ba? Andyan lang yung resources, pero hindi natin nagagamit. Hinahayaan lang natin. Hinahayaan natin gumulang, hinahayaan natin mahulog lang yung mata mo, hindi napapakinabangan. Imagine that, nutrients, sustansya na, bumabalik lang sa lupa. Samantalang, pag pinakain nyo yun, naging gatas, naging karne, yung sustansya ng mga yan, tapos, ang babalik sa lupa, yung dumi ng inyong mga hayop. Diba? Sana ganun yung cycle na, ganun. So, ibang klase pagkain. Siyempre, sorghum, mais. Magbuburo tayo mamaya kung may sample na gagawa tayo ng buro mamaya. So, malapit naman na rito. Ang uso rito yung yung ito. Soya pulp. Marami dito Ngayon, malapit lang din yung yung San Miguel. Yung spent grain na yon, ang tagal namin nagpakain yan, siguro mga 3 o 5 taon. Dati libre yan O, ang bili namin 20 centavos lang o 40 centavos lang kada kilo. Pero ngayon, alam nyo, yung spent grain, ini-import ng Korea. Sariwa. Ang gusto nila kasi, hindi nila pinatutuyo yung spent grain dahil yung tubig niyan, yung katas, masustansya yun, andun yung mga mikrobyo. Yung mga hindi pathogenic microorganisms, kundi beneficial microorganisms. Ganon din yung sa distiller's grain soluble na yon. Pineapple pulp, uso-uso yan sa Mindanao. So, ang daming resources kung yan inama-maximize, nagagamit, sabi ko nga, nako-convert into meat, into milk. Yun. Kamuting kahoy, yung saging, saan ng saging, yung water lily. Ibig sabihin, alam nyo po, may didisasakaw mamaya sa inyo, yung saging at saka water lily, ginawa naming chowpan ng kalabaw. Chowpan. Parang napunta ng chowkag yung mga yung mga hayop. Mamaya, didiscuss natin yan. Yun. Chowpan ng kalabaw. Gagawa rin tayo ng pansit ng kalabaw mamaya. Gusto nyo? Ba, natatawa si nanay? Meron. Bakit nga hindi? Meron po. Alam niyo po, may kwento ko lang din, nung siguro mga 2010 o 2012. Meron tayong planta ng tomato paste sa Ilocos. Alam mo ba yun, Doc? Ilocos Norte. Planta ng tomato paste. Yung ginagamit natin sa spaghetti. Hindi nabenta, mag-expire na. Parang 70 or 90 tons. Sabi ni Dr. Cruz, ang aming boss, Dan, inaalok ng planta yung kasi mag-expire na, pwede ba natin ipakain? Sir, kung pwede sa tao, bakit hindi pwede sa hayop? Ang gastos lang namin, yung freight.
yung freight lang from Ilocos to Muñoz. Pag nag-deliver sila, mga 300 drums. Alam nyo ang kalabaw namin? Kumakain ng spaghetti. Pag nilatag mo yung pag nilatag mo yung dayami, itap dress mo lang yung yung tomato paste, meron ng spaghetti. Alam nyo, ang tataba ng kalabaw namin. Ang tataba ng kalabaw namin. Pero katutungis. Ang tutungis gawa ng yung sauce. Pero ang tataba ng kalabaw. Pero yun, kaysa nasayang, pwede naman yun. Kasi bago namin pinakain, pinatest muna sa kung mayroong kung may amak companies na pwede pa raw. Sige, go. Biro nyo, nakatipid kami ng biro nyo 70 tons or 90 tons. Ang pinapakain namin kalabaw, 550 na kalabaw. Sino na nakarating doon sa Jinpul Farm ng PCC? Meron na ba nakarating doon? Dok? One time siguro mag-ano sila. Okay. Doon sa kabila kasi, andun yung main. Pag napunta kayo sa main office ng PCC, makikita nyo, puro building. Sasabihin nyo, meron ba Philippine Carabao Center na building nang nakikita? Pero, pumunta kayo sa likod nun, mga 700 meters mula sa highway, andun yung Jinpul Farm. Mahigit 500 na kalabaw. Ang, since hinawakan ko yung farm na yan from 1995 to 2014. Ganon. Nag-umpisa kami, wala kaming forage area na na-develop doc. Kami ang tagalinis ng buong CLSU. Pero may 640 hectares. Kami ang, meron lang akong 12 na tao, 6 yung taga-grass cutter, tapos merong 4 na taga-hakot. 550 na kalabaw. Wala kaming milking parlor that time. Milking machine. Ang gatasan kalabaw namin, inabot ng 125. Mano-mano. Ang tagagatas ko, 12. 2 o'clock madaling araw, nag-start na kami ng paggagatas. Alas 11 na hindi pa tapos. Meron ako isang milker na na-collapse na doon sa milking area. Bakit kanyo? Puyat, pagod. Sinusuplayan ko sila ng alaksan. Masakit na yung mga braso nila. Kasi nung nakaroon kami ng milking machine, that time ay 1998 o 1999 na. From 1995 to 1996, 27, mano-mano kami. Pero wala kaming problema sa marketing. Kasi yung Selecta, araw-araw, ang nakukuha niyang gatas doon, mga 200 liters, 250, ganyan. So wala kaming problema sa market. Ganun. So, tiyaga talaga, i-manage ng gusto. Daan ng kamote, ganang katasang protein content, yung saan ng saging. Alam yung pinakamatasang proteina dyan, yung lakatan. Pero pag nagpakain naman tayo ng saa o daon ng saging, hindi mo sasabihin sa kalabaw mo, baka lakatan yan. Mix, di ba? Ayun. Pero mataas ang sustansya ng yun. Tingnan nyo? Pero, ito po, baka pag uwi nyo, magpakain kayo kagad. Alam nyo, ang ginawa namin dyan, pina-analyze namin yung water lily for heavy metals. Dok, pina-analyze namin yung heavy metal content niyan. Kasi yung ibang water lily, kinuha namin dito sa
Pampanga. Yung Candaba area na yan. So, inalis namin yung roots, yung ugat, pina-analyze for arsenic, mercury, lead, at saka, ano yung isa? Apat yun eh. Cadmium. Apat na heavy metals. Arsenic, lead, cadmium, at saka mercury. At negative naman. Kaya ginamit namin yan sa ano. Yeah. Dati naman, pinapakain sa baboy yun eh. Pag tinagtad, ilaga mo, ihalo mo sa darak, kataba ng baboy yan. Eh bakit hindi pwede sa baka? Bakit yun? Yun. So, yun naman, dayami. So sabi ko, ang dayami, parang ang hirap magkakot ngayon, di ba? Dahil nakakalat na kaagad. Hindi gaya noon, tracer, nakabunton. Pero meron na mga yung combined harvesters ngayon na andon na yung baling machine sa likod. Ang alam ko nagsusupply dyan nung una, nakita ko sa yung agri-component. So, pagka-harvest ng palay, paglabas ng dayami, naka-bundle na. Kanya lang, hindi nyo maitatago yun, hindi nyo ma-store. Kasi basa, di ba? Ngayon, gagawin nating pansit yun. Para sa ganon, ma-impact, at di pagkain ng inyong kalabaw, o baka, o kambing. Ganon. Maalala ko, kung noong 1998, siguro na-experience nyo yung pinakamatinding El Nino. 1998. Ngayon, that time, sabi nung Picard, Doc Dan, meron ba tayong, paano tayo makatulong sa parang sakit hayop? Or, ang tawag nila ay Task Force El Nino. So, gumawa kami ng pinunduhan ng Picard, ako ang kinuha nilang project leader, involving kalabaw, kambing at baka. Gumawa kami ng, urea tritidosis show. Tapos gumawa kami ng simpleng concentrate mix, pero ang halo nun, darak at saka yung ipot ng manok. Yung galing sa broiler house. So, ang ganda na naging results ng Ang isang recipient natin, Victoria Tarlac. Hindi ko matandaan kung sino na yung mau that time. Pero ang ginamit namin doon sa kanilang feedlot farm dito sa Victoria. Ang ganda ng response ng mga hayop. Nung makita ni Doc Edwin, yung mga baka, nako, tuwan-tuwa si Doc Edwin that time. Kasi you expect na decline ng timbang, mas gumanda pa nga eh. So, na-save natin yung ibang, although that time, selected lang yung area. Sana lahat pangkalahatan. Sana ganun. So, yun. Yan sa PCC yan. Ito sa Kuya po ito. Nakita namin sa Kuya po. Ano lang yan? Improvised na box. Tapos, dalawa sila. Parang parang hulmahan ng hollow block, parang ganun lang. So, isang tagalagay, isang tagasiksik. Pero yung half day nila na gumawa, naka 300 bells sila. Gamit yung na yon. Gamit yung manual baler na yon. At itong dalawang ito, wala silang kalabaw. Hindi rin nila binibenta sa nung makita namin, hindi nila binibenta sa magkakalabaw o magbabaka. Binibenta nila binibenta nila sa Baguio, yung gumagawa ng nagpapatubo ng mushroom. Yun. So, kanya-kanyang paraan, kanya-kanyang negosyo. No. Sayang, salit na sunugin, maraming paggagamitan. So, yung mga bakaso ng mais, bakaso ng mani, talbos ng tubo, pwede namang gamitin yan eh. Basta't
nasa ayos ang proseso. Sayang, sa halip na sunugin, pakinabangan man lang yung kalahati ng sustansya ng ando doon, hayaan na natin yung kalahating sustansya ay mapunta sa dumi. Dahil pagka ando na sa dumi, mas madali na mabulok yon, mas madaling pakikinabangan ng halaman. Di ba? Kaysa pag binulok mong ganyan, matagal yung decomposition tinatawag. Concentrates, kung kaya, may puhunan, pwede naman gumawa ng concentrates. Okay. Diyan muna tayo. Hinto. Kung meron kayong tanong, magtanong. So,